Ngayon, yung tanong mo, bakit pagka nananalangin kami, nakatiklob ang tuhod namin at nakayukod? Yun kasi ang nasa Biblia ng manalangin ng mga apostol, kung babasahin natin sa Gawa 20:36, At nang makapagsalita na siya ng gayon, ay nanikluhod siya at nanalangin kasama silang lahat. ayun, nanikluhod siya at nanalangin kasama silang lahat. Yung salitang nanikluhod sa English, he kneeled down. Basahin natin sa English, kapatid na Daniel. And when he had thus spoken, he kneeled down and prayed with them all. He kneeled down. Yung he kneeled down, tiniklop niya yung tuhod niya at yumuko siya dahil kaya he kneeled down eh. Kung titignan mo yan sa Greek, sa original na language na ginamit, ang nakalagay dyan eh, titame or titaime. Ang kahulugan niyan, mababasa natin yan sa paliwanag ng Griegong Biblia tungkol sa kahulugan ng titame or titaime. Basahin natin, kapatid na Daniel. Theimi, a prolonged form of a primary word, theo, which is used only as an alternate in certain tenses to place, in the widest application, literally and figuratively, properly in a passive or horizontal posture. Properly, it is in a passive or horizontal posture. Yung titame or titaime, whatever the pronunciation may be, in Greek, it means putting yourself in a passive, horizontal posture. Pagka sinabi mong horizontal, hindi kagaya ng luhod ng Katoliko. Ang luhod kasi ng Katoliko, 90 degrees eh. Ganyan, no? Nakaluhod sila. Pero, kung ikaw susunod dun sa titame na ginawa ng mga apostol, titiklop mo yung tuhod mo, tapos babow down ka sa lupa, mapapalagay ka sa isang horizontal posture. Yun ang nasa Biblia. Yun din ang ginagamit nung panahon ng matandang tipan. Sa Biblia, yung nasa awit 95:6, ganito nakasulat. O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Ano yan sa English, kapatid na Daniel? O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. To kneel and to bow down will make you or put you in a horizontal posture. Let us bow down and kneel. So if you kneel and bow down, magiging horizontal ang posture mo. Hindi kagaya ng Katoliko na nakatiklop ng 90 degrees, nakatayo, na nakadiretso yung ulo. Nakalagay dyan, bow down eh. Yung sinasabi dong kneel down and bow down sa pangungusap na Ebreo, ginagamit naman yung salitang kaura. Pakibasa mo, kapatid na Daniel, yung kaura na original word na ginamit sa Hebrew. Kaura, a primitive root to bend the knee, by implication to sink, to prostrate, bow, down self, bring down, low, cast down, couch, fall, feeble, kneeling, sink, smite, stoop down, subdue, very. Maliwanag na yung salitang kaura is to prostrate, yung yumukod, to bow down, to bend the knee, to cast down oneself. Kaya magkapareho yung kaura at saka titame sa Greek. Yung kaura sa Hebrew at saka titame sa Greek, pareho. Kaya yun ang ginagawa namin, kapatid. Yun ang nasa Biblia kasi. Hindi tinuro ng Protestante yan. Awa naman ng Diyos na ituro ko sa mga kaanib sa iglesia ng Diyos. Maraming salamat po.